Ayan, magandang araw po mga kabukid. Pang ilang take ko na to kasi ang ingay-ingay nung anak ko nandun sa labas. Piningay niya na piningay yung motor. Pero tama po, totoo yung nabasa nyo sa unahan nitong video. Muntik na pong maputol ang daliri ng inyong kabukid. Ayan po, yung ang hinliliit at palasingsingan. Ayan na naman, dumating na naman yung anak ko, ang ingay-ingay niya. Ayun, ito po ay nangyari dahil sa pagtitimbang lang ng baboy na aksidente po ang aking kamay. Dahil ito po ay nangyari noong March 5 nang may bumibili sa amin ng baboy, tapos kailangan kong kuhanan ng video at saka picture kasi nga yun yung pinaka proof na tinimbang yung baboy, kasi po hindi pumupunta yung bumibili dun sa aming baboyan. Ngayon po nung yung unang pagtitimbang ng aming baboy, okay naman, hanggang sa naisakay na doon sa kargahan. Kaso nung pangalawa na pagtitimbang, medyo nagwild po si baboy, umatras, nagsarado yung pinakabangkulong na pagsasakyan niya, paglalagyan niya para matimbang namin. Kaya syempre ako yung nasa unahan, ang tendency ko, tutulungan ko. Kasi tahimik na yung baboy eh. Kaso nung inaayos ko na yung pinto ng bangkulong, bigla ulit siya nag-wild na hindi ko ang bilis ng pangyayari eh, kasi pagtingin ko na lang parang nasaraduhan yung kamay ko. Hindi ako sigurado kasi hindi ko naman naramdaman na naipit. Yun pala kaya hindi ko naramdaman, kasi durog na durog yung dalawa kong daliri, yung pinaka dulo. Kaya pagtingin ko, sabi ko na lang nung pagtingin ko, pagbukas ko ng pito, sabi ko, patay, putol ang daliri ko. Iginanon ko yung hinliliit kasi lumaylay. Sabi nung isang kasama, naku, dalhin mo sa ospital yan at putol. Sabi ng asawa ko naman, baka hindi naman. Sabi ko, hindi, putol nga. Hindi talaga ako natakot o yung sumigaw sa takot. Relax lang ako na. Pero nung nagpanik na yung mga kasama ko, doon ako natakot. Sabi ko sa asawa ko, kasi hindi niya maintindihan, kukunin niya ang motor, kasi nakamotor lang kami pa bukid eh. Sabi ng asawa ko, umangkas ka na sa akin din eh. Tapos yung isa naman kumuha ng malunggay para daw maampat ang dugo, pero hindi naman siya ganun kalakas ang dugo, talagang mahina lang yung pagdurugo niya. Tapos nung na binigyan ako ng malunggay, pinisa-pisa ng asawa ko yung malunggay, kaso hindi naman din masyado napisa. Iginanon ko, tinalay kong mahapdi, inayawan ko, kaso may 3 dahon na dumikit. Kaya lang hindi ko alam kung pwede ko ipakita dito yung picture, pero talaga, wag na, kasi medyo nakakadiri din tingnan. Ayun, nung sabi ng asawa ko dadalhin na, umangkas na ako, medyo parang kinabahan ako kasi parang tataranta sila. Doon ako natakot, parang nahilo ako, na umupo ako. Sabi ko, wait lang, para akong mahihimatay, parang hindi ko kaya umangkas. Sabi ko, wait lang. Kaya habang nagwo-wait ako, sabi niya, sige, titimbangin lang namin. Sabi ko, sige, timbangin mo na. Yung nakatulong yung kung sa iba sasabihin nyo, talagang nakapagtimbang pa ng baboy, hindi mo na inunang dalhin sa ospital yun. Hindi po, nakatulong po talaga sa akin yung hindi ako agad din, kasi kita ko naman na hindi siya ganun. Siguro kung sumirit talaga yung dugo, yung talagang malalang sirit, talagang dadalhin agad. Palibasa, siguro parang maswerte pa rin ako kasi hindi siya madugong ganun. Kaya nung nakapagtimbang na, okay na, saka pa lang ako sabi ko, sige, tara na. Yung imposible na daan na kami laging hindi nakakatuloy doon, ang kami mag-angkas ng asawa ko, lagi ako naglalakad kasi nga medyo matarik. Hindi, iangkas niya ako nayagdo niya ako hanggang sa amin. Nagpalit pa din ako ng damit ko kasi nga pawisan ako, at long sleeve yung suot ko noon. Pinasira ko na lang yung damit ko kasi baka sumabit pa doon sa daliri ko. Kaya pagdating namin ng bayan, pumunta kami doon sa isang ospital, ay hindi nga tinanggap kasi hindi daw nila kaya yung ganong case. Doon daw ako sa malaking ospital. Diretso kami sa malaking ospital at ayun, nilinis nila. Tapos
walang ortho na available, kaya binigyan lang ako ng swero, pain reliever. Tapos kinabukasan ng 6 AM saka pa ako inoperahan. At sabi pa nga ng anesthesiologist sa akin kung ready daw ba ako na kung sakaling maputol yung daliri ko. Ako naman talaga, nung makita ko nung araw na yun, no, yung pag ganun ko pa lang, alam ko na na mapuputulin akong daliri. Tanggap ko na kasi ano mo magagawa ko kung talagang kailangan putulin. Alam ko na pagka ganung case na napuputol na eh. Ang kagandahan na nung magising ako, sabi ko sa kapatid ko after ng operation, sabi ko sa kapatid ko, ate, anong nangyari, pinutol ba yung daliri ko? Kasi walang akong idea. Yung pala, ay hindi bunso, tinawag ako ni Doc, ayan, ganyan. Sabi ni Doc, tumudugo pa daw yung kaputol, at saka buhay pa daw. Kaya ang ginawa, nilinis, tapos ibinalik, dinugsong niya ulit. Tapos sa ngayon, meron tong bakal, may 2 bakal na nakatusok dito, kaya meron pa siyang ganyan. Medyo sabi ni Doc, mga 3 weeks to 1 month bago tanggalin yung bakal. After nun, another pagpapagaling pa. Medyo matagal po akong makakabalik sa pag-aalaga ko sa kabukiran. Siguro makakapasyal ako dun pagka tanggal na yung bakal, pero yung mag-aalaga ako ng yung magpapasol ako ng mga kambing katulad ng dati, yung maglilinis ng baboy, ay medyo matagal ko pa magagawa kasi ito ay nilagyan lang po ng bakal, yung hindi liit at palasingsingan, yung pinakadulo po yun. Kasi hindi naman po nahagip yung joints pero muntik na, pero yung kuko ko talagang na ano po yun, kinabit lang din, kumbaga kasama dun sa laman na natanggal. Magaling talaga si Doc kasi nagawan pa niya ng paraan. Hanggang ngayon, inaano ko po yung tinitingnan ko siyang mabuti, kung baka nangingitim na, baka mamaya patay na pala ulit yung daliri ko. Pinapakaramdaman ko kung buhay pa, ginaganyan ko lagi. Okay naman, nararamdaman ko pa. Tsaka minsan nga pag naglilinis ako, palibasa may sugat pa, mahapdi-hapdi pa siya. So ibig sabihin, buhay talaga siya, nakakaramdam siya. Yun nga lang, matagal maghilom. At ang problema ko nga, laging ngalay yung braso ko kasi nga gusto niya nang gumalaw. Kumbaga, gusto niya mag-close open, ganun-ganon. Kaso nakatuwid lang na ganun po yung daliri ko. Nahirapan pa akong kasi nga yung pinakadulo ng kawad may ganun siya, may hook yan. Pasensya na po kayo sa ingay ng anak ko, maingay talaga yun. Ayun, kaya medyo matatagalan po ako ng magpa-vlog ako, siguro dito lang sa bahay. Yun lang po at maraming salamat. Pasensya na po sa maingay, gusto ko pag magtagal maingay akong anak. Bye.